Okay, so tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po ay buwan ng Septembre. At sa buwang ito ay meron po tayong tatalakayin. Sinimulan na po natin kanina na paksa na ito po ay tungkol sa Christian maturity. Ito po yung ating pag-aaralan sa buong buwang ito. Tungkol po sa Christian maturity. At kanina po sa Sunday School ay sinimulan na po ni Brother Joseph. At mamaya pong hapon ay iba po naman ang pag-aaralan tungkol pa rin po dito. So kaya po tayo ay pumunta rito sapagkat ito po ay mahalaga sa atin pong spiritual na buhay. Kayo ba'y naniniwala sa Christian maturity? Okay. So buksan natin ang ating banal na kasulatan at ang atin pong talata ay sa 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to verse 23. Yan po ang coverage ng ating talata ngayong umaga. But to save time, ay atin po lamang babasahin from 1 to verse 9. Yan lang po ang ating babasahin. 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 9 ang atin pong babasahin. Okay? Diyan sa screen, naririyan po. Okay, ano bang English ba yan? Tagalog. Kung nakita na po, tayo ho'y tumayo. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang sa talatang 9 ang ating babasahin. Basahin po natin, i-share natin ang ating Bible sa ating mga katabi. Handa? Basa. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat wala kayong kaya noon, wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Ano nga si Apolos at ano nga si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo, at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ay siyang nagpalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Sapagat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, tayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Mapagpala po naming Diyos, aming Ama, pagpapalain mo po ang pag-aaral ng inyong salita. Sasamahan po kami ng inyong banal na Espiritu. Tutulungan mo po, Panginoon, kami ngayong umaga. Tutulungan mo po ang pag-aaral na ito sa aming kalagitnaan. At Ama, akin pong hinihingi ang inyo pong patnubay sa bawat isa sa amin, sa akin na nagbabahagi ng inyong salita at sa pakikinig ng inyong mga tagapakinig. At salamat po, Panginoon, sa inyo ng marami. Ito po aming hinihingi may pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ay magsiupo. At muli po ay isang magandang umaga sa atin. Okay, so katulad po ng aking binanggit, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay about Christian maturity.
So ito po ay para sa buwang ito ng September. At ito pong Christian maturity ay masasabi nating it is a demand. Ito po ay isang pangangailangan sa buhay po nating mga mananampalataya. Pangangailangan po natin ito. At masasabi po natin mga kapatid, na ito pong Christian maturity ay nasa programa ng ating Panginoong Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga examples, ay makikita natin ang tungkol sa bagay nito. Noong una kayo mga bata pa. Noong una. Pero ngayon tayo po ay may edad na. O sabihin na nating mga, magugulang na. Ayaw nating sabihin yung matatanda na. No? Okay, nandidiyan na tayo. Ang halaman nakikita natin. Pasimula sa isang napakaliit na buto, maya-maya ay lumalaki, hanggang ganap ng napakatibay niya. Katulad po ng mga halamang nasa salikuran, dyan sa harapan ng ating church. Nung una ay napakaliit lang yan. Gaganito lang kalaki yan eh. O maliit pa. Kinakalog ko nga yan eh. Inuuga ko. Ngayon, hindi mo na kayang ugain sapagkat malaki na. So yan po ay nasa programa ng ating Panginoong Diyos. At as I said, ito po ay demand sa bawat Kristiyano na kanya pong maranasan. Kinakailangan po tayong lumago spiritually at hindi po tayo dapat maging stagnant. Hindi po tayo maging katulad ng isang ilog na hindi umaagos. Parang ilog yata, palagi naagos, no? Now, stagnant water, no? Isang lawa na hindi umaagos. Okay, huwag po tayong maging ganyan. Sapagkat, yun pong ganyang ilog na hindi umaagos, yan po ay bahay ng kitikiti. No? At yan po ay bumabaho. Okay. Kaya po, pagka hindi tayo lumago sa Panginoon, babaho tayo spiritually, unpleasant tayo sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan po tayong lumago sa Panginoon. Hindi po tayo dapat manatiling baby in the Lord. Kinakailangan po tayong lumago spiritually sa ating Panginoong Diyos. Doon po sa Hebrews chapter 5 verse number 12. Kung inyong binasa na yan, talatang yan, kayo ikay dapat nang maging mga guro ngayon. Sa tagal na ninyo. Yan ang sabi. Yan po ba'y nabasa na ninyo? Pero dapat pa kayong turuan ng mga unang simulain ng aral ng mga gatas sapagkat hanggang ngayon ay baby pa rin kayo. Yan po ang sabi ng talata. Okay? Kaya po, ito yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Alam po ninyo mga kapatid, ang buhay po natin sa lupa, sa laman, sabi nga po, meron tayong ilang taon doon sa sinasabing buhay ng bata, yung infancy. Ilang taon ba yung infant matatawag? 2. Yan sa nga yung kay doktora. At pagkatapos niyan ay lalaki na, naroon na sa sinatawag na pagbibinata, pagdadalaga, no? Ilang taon na yon, and then pagkatapos noon, sila po ay dadako na roon sa tinatawag na matanda na sila. Sabi nga ng tatay ko, magusgus na. No? Okay. At alam po nyo mga kapatid, sa mga pagkakataong yan, ang bata po, pagkabata pa ay nakakatuwang ilagay sa duyan at ating inuuyaye. No? At inaawitan natin ang mga awiting mga pangpatulog sa bata. Pero pagka yan po ay 20 taon na, at inilalagay mo pa sa duyan at iyong inuuyay at ang iyong inaawitan pa ng awiting pampatulog, ay kung ako ang mag-uugoy diyan, ay iuugoy ko ng napakalakas ng para tumalsik at tumama sa pader ng magising. Ano?
Kumbaga mga kapatid, hindi ho tayo natutuwa doon sa palagi ka na lang baby eh. Tama? Oho, kinakailangan pong maabot natin yung tinatawag na maturity. Kumbaga, dapat tayong dumating doon sa kaayusan ng ating buhay sa Panginoon bilang tayo po ay mga Kristiyano. At ito po yung nais po nating pag-aralan natin sa buong buwang ito at ito po yung ating hamon sa bawat isa, lalo at higit sa kanila na matagal ng mananampalataya. Kayo ba'y matagal na sa Panginoon? Meron pong tinatawag na baby Christians, no? At meron pong tinatawag na matured Christians. Pero meron pa pong isang klase ng Kristiyano. Ano yun? Karnal. No? Karnal. Okay, so ngayon pong umaga, yan nga po ang ating pag-aaralan, moving forward to Christian maturity. Kumagay, pagdako natin sa Christian maturity. So dito po sa ating binasang talata, mga kapatid, ay naririto nga po yung tinatawag po nating demand. Demand for Christian maturity. It is a demand to every Christian to become mature. Yan po ay nakikita po natin sa ating talatang ito. Ito po yung dahilan kung bakit po isinulat ni Apostol Pablo ang mga talatang ito. Itong kapitulong ito. Hindi lang yan binabanggit doon sa mga mananampalataya ng Korinto na sila'y mga baby Christians. Kundi sinasabi po sa atin at this time, ang Corinthian church po marahil ay hindi na existing. No? Pero naririto po yung Bible na sinasabi po natin na dahilan ng Panginoon through Apostle Paul na sabihin sa atin na it is a demand for every Christian to grow maturely in the Lord. Okay? Yan po, mga kapatid. Kaya nga po ito isinulat para sa ating kaalaman, instruction sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit po? Kung bakit po ay hinihingi sa atin ang sinasabing maturity ng ating pananampalataya, ay masasabi po natin na ito po lamang ang kalagayan sa buhay ng Kristiyano na makapamumuhay siya ng maayos sa harapan ng Panginoong Diyos. Doon ka lamang maaaring mabuhay ng maganda sa harapan ng Panginoon. Okay? Tingnan natin yung bata na maliit. Pagkabata pa, nagliligalig. Naihi sa diaper. No? Okay. Pero pagka yung taong yan ay naging matured na, hindi na ganon. At meron na siyang mga iniisip na magagandang bagay, mga tamang bagay sa buhay niya. Kaya po sinasabi po natin, mahalaga po yung Christian maturity sapagkat doon po tayo makagaganap ng mga bagay ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Pagka hindi po naabot natin ang maturity, ang buhay po natin ay mananatiling pasaanin. Mananatiling problema. Mananatiling gano'n na lang. Kaya po sinasabi nating it is a demand. Doon po sa book ng 2 Timothy chapter 2, 1-4. Ang sabi riyan, tayo mga kawal ng Panginoon. Paano makakalaban yung isang Kristiyanong immature? Paano makakagawa yung isang Kristiyano na baby? Paano siya makapagtatanggol? Paano niya mapupuksa iyong kasalanan? Paano niya magagawa yung mga bagay na dapat niyang gawin sapagkat siya ay isang baby in the Lord? Tama po? Yung nga 2 taong gulang, yun po ba'y papapaglutuin na ninyo ng sinaing na kanin? Baka siya ang mapasaing. Hindi Wala silang magagawa. No, sila'y alagain, pero sa oras na sila po'y lumaki na, lumaguna, napakaraming magagawa nila. Amen?
Kaya po mga minamahal, mahalaga po itong ating pinag-uusapan ngayong umaga. John 15 verse 16, binanggit kanina ni Brother Joseph. Ang sabi ng Panginoon, hindi niyo ako hinirang, kayo'y hinirang ko upang kayo'y magsiyaw at magsipagbunga. Aba, hindi po makakapagbunga yung baby in the Lord, baby Christians. Hindi pa niya alaman eh. Nakakita na po ba kayo ng kalamansi na napakababa ay may bunga na? Ay mayroon, dugtong. Pero alin ang nagbubunga ron? Yun pong idinugtong, matanda na yun. Pero yung talagang bagong tanim, maghahantay kayo ng tamang panahon para siya magbunga. Eh ganyan din po sa buhay Kristiyano. Hanggat tayo po'y nananatiling bata, hindi malago sa Panginoon, hindi magiging kapaki-pakinabang ang ating buhay. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Diyan sa taas, tama po ba yung sinasabi natin? Okay. So, napakahalaga po. Now, tingnan po natin yung delineation of Christian maturity. No? Yun pong linya or scope na kung saan po ang Christian maturity ay dapat pong makita sa atin. Ano? Upang atin pong magawa ang gawain ng Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan. Ano yung mga bagay na kung saan po tayo ay dapat maging mature? Okay? Ano yun? Alam po ninyo, may mga maturity sinasabi sa bahagi ito, sa bahaging ito. Pero, habang iniisip ko po, pagka talagang ikaw ay matured, affected ang napakarami mga bagay. Hindi pwedeng mature ka rin, hindi mo ginagawa. No? Hindi yung magaling kang magngut-ngut din ng buto dahil matigas na ang ngipin mo, matured ka. Pero rin sa kabilang are, ikay nagwawalsik ng iyong mga pinangainan. No? Kayo ba'y nakakita na ng inay na ganun, tatay na ganun? Ang galing mga inang mais, no? Nakakaapat siya, isang kainan. Pagkatapos ay tapo na laang sa kanyang silong ng bahay yung kanyang. Wala eh. Masarap mangain ng mais. Naalaala ko nung may maisan kami, lawak ng maisan namin eh. Hanggang doon kila Tatay Ben, baka sobra pa. Magdadala ako ng bunot. Doon kami sa gitna ng maisan namin. Yung tuyo, sisindihan namin yan, isusuot namin doon yung mais. Sabihin ko sa inyo, 10, maya-maya ubos na. No. Okay. So, kinakailangan po natin yung maturity. Saan nga po bagang dapat tayong maging mature? Yan po ang ating tatalakayin kanina. Ako ay naghahanap ng mga, ano bang ituturo natin dito? Ngayon, dito po sa ating talata, ay nais ko pong makita natin, 4 pong bahagi ang ating bibigyan ng pansin, na kung saan po tayo ay dapat maging mature. Verses 1 to 4. Ano po ang sabi ng talata? Buksan uli natin, 1 Corinthians. At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinakandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, ng matitigas na pagkain, sapagkat kayo wala pa kaya noon na wala pa ngayon paman ay wala kayong kaya, sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao, sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, ako at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Yan po ang sabi ni Pablo. So, kinakausap po niya yung mga mananampalataya. So, anong nakita po natin dito na problema? Sila po ay nagtatalo, nagpapaligsahan,
kung sino baga ang mas magaling kay Apolos at kay Pablo. No? At dito po sa talatang 3 ang sabi, sapagkat kayo mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugo at mga pagtatalo. Hindi baga kayo salaman pa at kayo'y nagsisilangkad ayon sa kaugalian ng mga tao. Ano po ang puntos natin? Saan po tayo dapat mamature? Ano pong linya ng buhay ay dapat mamature tayo? Una, sa atin pong karakter o ugali. Ugali. Ano? Or sa ating behavior, kung alin man. No? Yun po ang isang bagay na dapat po ay tayo'y maging matured. Sa ugali natin, sa ating pagkatao. No? Tama po ba mga kapatid? Alam nyo, minsan, tayo mga mananampalataya na, pero ang galing pa nating mag-away. Nag-aaway sa kapirasong candy. No? Hindi nakatikim ng ice cream na ubusan. Dahil kakaunti ang binili. Ano ho? Alam niyo mga kapatid, kahapon meron ditong kainan. Sarap nung handa. At ako'y meron na rin na daluhang kainan doon sa bukid sa Bicol kami noon yung may mga nagpunta ron. Ako'y nagtataka doon sa aming lugar na yun. Nung una, ang kasalan diyan, talagang dinadayo ng mga tao. No? Pagka alas 10 na, magpapakain na yan. Ang lamesa po, pasimula rito hanggang sa tabing ayan, 3 hilira yan. Biro mo, nakaka-6 hanggang 7 sulong. Ang dami ng mga taong nagdadatingan. At yung isa'y nakain pa, nasa likod na yung susunod. No? At inaabot po ng mahigit na 1:00 ng hapon ang pakain. Sa dami ng tao. No? At yung iba'y naghihinanakit. Ay, paano ako'y nakakain? Ay, yung kasama ko sa bahay. Ibig sabihin, bigyan mo pa siya at papagdalin mo. Ay, nagagalit doon sa ganun eh. Ngayon sa buhay po nating mga mananampalataya, sinasabi pong maturity ng ating buhay Kristiyano, hindi nga tayo pari-pariho eh. No? Palagi na lang iniluto ay yung kanyang paborito. Hindi iniluluto yung sa akin. No? Palagi na lang ikang bulang lang na malunggay. No? Hindi man lang ikaw nagluluto ng pritong isda o sinaing. No? Yan ay ginagawa lang nating ilustrasyon na ang atin pong tinutukoy bilang mga mananampalataya, kinakailangan pong nagmamature ang ating ugali, ang ating pagkatao. Amen? Dito sila'y nag-aaway eh. Mas mahusay si Pablo. Mas magaling siya. No? Yan po ang tao. Nagtatalo-talo. Ay ano ba yung, halimbawa, hindi mo gusto yan. Ari ang gusto mo, ay di yun ang kainin mo. Kung pagkain. No? Tulingan pala ang gusto mo. Sige, di. Kumain ka ng tulingan. Kumbaga mga kapatid, I hope naintindihan nyo ang aking binabanggit. Sa buhay po ng Kristiyano, minsan hindi tayo pari-pariho sa ating mga pananaw. Abay, nag-aaway eh. No? Kinakailangan po ay ma-develop po tayo sa ating pagkatao. Yung karakter natin, malawak po ang sakop niyan. Yung pagkatao natin, pati po pag-iimis ng bahay, makikita riyan. No? Tama ho ba yun? Pati po pagsimba, makikita riyan. Pati sa pagkain, makikita riyan. No? Bakit? Yung matured Christian, bago kumain, mananalangin muna at magpapasalamat. Nang mahaba. Ay, yung hindi matured, masarap ang pang-ulam, maikli lamang. Naalala ko yung aking kaeskwela, si Manuel Magpantay. Sabadista yun. Minsan yung aking natanong, yung pala nasa bayang manalangin, eksaktong aking tatanungin siya. Siya na may pumikit. Pagkatanong ko yung mumulat na eh. Sige, yung ginanalangin. Ang isang matured Christian, kahit sa palengke at kakain siya ron, siya'y mananalangin. Hindi nahihiyang manalangin. Amen?
Tingnan po ninyo yung maturity ngayon ay sakupo ang maraming bagay. Kayo na ho ang magdala, kayo na ho ang sumakop kung ano-anong bagay. Pati ho sa itsura ng buhok, ang wahi niyang katulad na sa akin. Well, biro po lamang. Pero nakikita po natin ang ibig sabihin ng maturity. Ibig sabihin po, pag ikaw ay matured Christian, inilalagay mo sa kaayusan ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya, ang iyong kilos, ang iyong ugali, sapagkat ikaw ay matured. Amen? Pati po pagsimba. Ang matured Christians ay nagsisikap po na sumimba sa lahat ng oras ng pagsamba. Okay? Tama po mga kapatid? Pagka hindi pa nasimba, dapat pang ma-develop yun. Amen? Nakakatama ho ba ako? Baka naman hindi. Okay. So, sige po, pinag-aaralan natin ang bagay na yan. So, tungkol po sa character, nakikita po natin meron pong conflict sa mga mananampalataya. At ang sabi po rito ni Apostol Pablo, hindi ba naman ika kayo mga karnal? Kinakailangan po tayo mag-mature sa atin pong character. Pangalawa, yun pong susunod na talata sa verse number 5. Nabasa na po natin. Ano po ang sabi ng talata rito? Ano nga si Apolos? Ano nga si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa Kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Okay? Ano po yung puntos natin na kinakailangan pong mamature sa buhay natin bilang Kristiyano? Okay, pangalawa po, ayon pong spirituality ng ating spiritual na buhay. In the spirituality of our spiritual life. Pastor, ano ibig niyo sabihin? Parehong spiritual yun eh. Yung pagiging spiritual po natin sa ating spiritual na buhay. Okay? Dito po nagtatalo yung mga tao. Yung tao, ako'y kay Apolos, ako'y kay Pablo. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, sa bahagi pong ito, hindi po nangangahulugan na binabanggit natin ang isang bagay, ang isang pangalan ng isang Kristiyanong matatag, ay matatag na tayo. Hindi ang ibig sabihin ay tayo po'y bumabanggit na sa kung kani-kanino mga dakila, mga tao ng pananampalataya. Hindi po ang ibig sabihin pag ikay nakikita sa church, hindi ang ibig sabihin pag ikay nakakaawit ng mga awitin, mga Christian songs, malakas ang awit mo, napapakinggan dun sa labas, ay spiritual ka na. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi po ang ibig sabihin, pag binabanggit mo ang pangalan ng Panginoong Diyos, ay spiritual ka na. Ang ibig ko pong sabihin, hindi yung kung paano mo dinadala ang Panginoon sa buhay mo, kundi, eto po, kung paano ka dinadala ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan nyo? Kristiyano nga tayo. Binabanggit nga natin ang Panginoon. Pero, saan tayo nasusumpungan? Bahaging spiritual po yung ating pinag-uusapan. Naintindihan po natin, mga kapatid. Saan tayo nasusumpungan? Saan tayo naroroon? Anong ginagawa natin? Umaawit nga tayo. Pero pag sinabi po nating espiritualidad ng ating spiritual na buhay, ibig sabihin po noon, tayo ay dinadala ng ating pananampalataya kung saan po tayo ay dapat masumpungan. Amen? Katulad ngayon, nasa church tayo, sign ng espiritualidad. Tama naman, ano? Pero pagkatapos nito, kung saan tayo masusumpungang kamunduhan, mga makalamang gawain, yan po'y kumukontra sa sinasabi po nating espiritualidad. Amen? Naintindihan po? Okay.
Ngayon, ito po ang magandang talata, sabi ni Apostol Pablo, Galatians 2:20. Alam niyo yan? Sino nakakasaulo ng Galatians 2:20? Sino magre-recite? Tatawagin ko ang pangalan. Kinakabahan na yung iba, baka aking maituro. Tatawagin natin, ba si Pastor Yate talagang tututuhanin? Tututuhanin ko nga. Sister LB, i-reset mo nga ang Galatians 2:20. Ayan, tama sa ulo. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. But Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sinong dinadala? Si Paul ba ang dinadala? O si Paul ba ang nagdadala? O si Paul ang dinadala? No, si Paul po ang dinadala ng kanyang pananampalataya. At yun po yung binabanggit natin dito, na linya ng buhay po natin, part of that delineation of our Christian maturity, pagdating po sa sinasabing spirituality ng spiritual nating buhay. Amen? Amen po? Okay. Kristiyano na tayo eh. Bilang tao, meron pong battle sa ating buhay. Kayo ba'y nakakaranas na ng battle sa inyong buhay? Meron tayong isang gustong gawin na hindi kalooban ng Diyos. Tama? Gusto niyong pumunta sa SM ng linggo ng umaga para mag-happy-happy. Kalooban ba ng Diyos yun? Kalooban ba ng Diyos yun? Tayo nasa SM, itong oras na ito. Ano tingin niyo? Palagay ko hindi. No? May mga battle sa ating buhay. Sa aking buhay, merong battle. I hope sa inyo, meron din. Baka wala. At doon po nakikita natin yung sinasabi nating espiritualidad ng ating espiritu. Hindi yung pong lahat ng gusto natin, na gustuhan ko ito, gagawin ko. Hindi naman kalooban ng Diyos. Kahit nga sa time ng Sunday School, yung kayo nag-i-stay dyan sa baba, ay merong service dito. Wala naman kayong ginagawa doon, hindi nga kalooban ng Diyos yun. Dapat narito tayo at nakikinig ng aral? Tama ho ba yun? Okay. Yun po ay part ng espiritualidad. Hindi yung nagkukwentuhan lang tayo ron. No? Dahil meron ng nasa isipan natin, ay mamaya na lang ko attend. Pero kung yun ay ice cream, dali-dali ikat, mauubusan tayo, mauubusan. Ay bakit sa salita ng Panginoon? Ay bakit hindi tayo nag-uunahan sa hagdan? No, part po yan ng espiritualidad. At doon po ay dapat tayo ma-develop. Amen? Nakakatama ba ako? Nakakatama ba ako? Amen. So, yun lang naman eh. Ganun lang naman tayo eh. So, dapat po ay makita natin ang bahaging ito. Okay, pangatlo po. 10 to 15. Hindi natin binasa kanina. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino may hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo. Datapwat kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong, dayami. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihayag
Ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa. Kung ano yaon, kung ang gawa ng sino man ay manatili na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng kagintihan. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Pangatlo pong maturidad sa ating listahan na atin pong natatanaw dito sa ating text. Ano pong pinag-uusapan dito? Yung mga pagtatayo, no? Yung mga paggawa ng Kristiyano. Ang puntos po natin na dapat po ay tayo'y maging matured ay doon po sa gawain na ating ginagawa para sa Panginoon. In the works of the Lord that we are doing for the Lord. Yun pong gawain ng Panginoon, yung gawain para sa Panginoon. Kinakailangan po ang bawat Kristiyano ay umabot sa maturity na siya po'y nakikita niya ang gawain ng Panginoon. Tama po? Tama? Ano? Okay. So, katulad po ng mangga, yung mangga dyan sa likod natin, pinutol na. Yan po'y taon-tao'y nagbubunga, sign ng kanyang maturity. No? Sa bahay natin, sign ng maturity, palagi tayo nag-iimis ng ating bahay. At naliligo rin. Maliban na lang, ikay mag-aanting. No? Sign ng maturity, yung gawain ng Panginoon. Hindi natin ito sasabihin, kanila na lang yan, kung sa mangga. Ang sabi ng isang mangga, kayo na lang magbunga, ako'y hindi na, kayo na lang. Ang mangga ba'y nagsasabing ganon? Pagka dumating na po yung siya'y malaki na, anong ini-expect ng lahat ng nagtanim ng mangga sa manggang yaon? Bubunga. Okay. Anong ini-expect ng Panginoon sa lahat ng Kristiyano? Isang araw ay darating sa kanyang buhay ang pagbubunga. John chapter 15, verse 2. Anong sabi ron? Actually, hanggang verse number 10. Ako ang puno, kayo ang sanga, sabi ng Panginoon sa verse 1. And then, ang sabi ng verse 2, ang bawat sanga na hindi nagbubunga ay pinuputol niya. Ay bakit pinuputol? Ibig sabihin, talagang kalooban ng Panginoong Diyos na ang bawat Kristiyano sa gawain ng Panginoon ay maging mature. Amen? Hindi po pwedeng ang Kristiyano ay pahaba-haba na lamang. Naintindihan ganyo yun? Ikaw ikay pahiyad-hiyad na lang diyan Ay hindi po pwedeng ganun. May labanan po tayo. Laban sa sanglibutan, laban sa kaaway. Ang kaaway po natin, gusto niyang dalahin ang lahat ng tao sa impyerno. Tayo po namang mga anak ng Diyos, ang mandato sa atin, akayin natin ang mga tao sa Panginoon. Kaya hindi po pwede tayong pahaba-haba na lang. Amen po? Okay? So, ang maturity pong pinag-uusapan natin dito, makita mong ikaw ay concerned. Pag wala ka pa niyang ganyang bagay, hindi ka pa matured. Amen? Hindi ka pa matured. Pag hindi ka concerned sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Yes. At sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, tinitiyak nating hindi sunog ang ating ginagawa. Binabanggit diyan, no? Doon sa 13 hanggang 15, yung mga ginawa natin. Ay bakit ba? Concerned daw siya. Siya daw matured na. Pero sa totoo, ang kanyang ginagawa, pakitang tao lang. Sa time na ito, iyong sasaway ng iyong sarili, kakausapin mo sa harapan ng salamin. Oy, sarili ko. Huwag ganyan. Kinakausap mo ba niya iyong sarili? Kinakausap niyo sa salamin? Minsan kinakausap ko ang sarili ko. No? Ay, sino kakausap sa akin? Ako mag-isalaan doon sa aming kwarto. Hindi naman ako kakausapin ng tukuro ko. No? Wala naman tukuro ng butik .
Yung sarili ko'y tinitingnan ko. May mga gusto minsan ito. Alam niyo, minsan ito nga, sabi ko, nung una ang sipag ko, pasimulang Lunes hanggang Sabado, visitation yan. From Inikbulan, papunta rito sa Batangas. Mag-isa ako niyan. Kaya po ang buong Batangas, nalakad ko yan. Pagbibigay ng tracts, ng pulyito, mag-isa lang po ako niyan. Paglinggo, nagpipreach doon sa simbahan sa Inikbulan. Pero ngayon, ina-assess ko yung aking sarili. Sabi ko, tamad na ako. At hinahanap ko ang sarili ko sa buhay ko. No? Mga kapatid, kinakailangan po natin ang maturity. Ang dami pong dahilan kung bakit maging mature tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Okay. So, ang isa pong matured Christian ay palagi niyang hahanapin sa kanyang sarili ang gawain ng Panginoong Diyos. At ang kanyang gawain sa Panginoon ay sisikapin niyang hindi masumpungang sunog. Number 4, 16 to 21. 16 to 21. Hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo, ay siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili? Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong, sa kapanahunang ito ay magpakamangmang siya upang siya'y maging marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito, pansinin ninyo, ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmapuri nino man sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. And then, ang sabi po sa 23, at kayo'y kay Kristo, si Kristo ay sa Diyos. Okay, pangapat pong puntos na atin pong binibigyan ng pansin ay dapat po tayo maging mature sa pagbibigay protection sa ating sarili bilang templo ng Diyos. Tayo po ay dapat maging matured sa pagbibigay protection sa ating sarili bilang templo ng Diyos. Nabasa po ba nyo, mga kapatid, na tayo po ay templo ng Diyos? Verse 16, 17, tayo ay templo ng Diyos. So, poprotektahan po natin ang ating sariling buhay. Templo pala ito ng Panginoon eh. Pag sinabing templo, dito siya nakatira. Ang idea ng templo ay ginagamit sa pagsamba. Amen po? Mga kapatid, tirahan pala ito ng Holy Spirit, kaya po protektahan ko ito. Anong proteksyon? Klase ng damit, klase ng pagkain, klase ng asosasyon. Itong buhay na ito'y gugugulin ko para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Yan po ang Christian maturity. Hindi yung, paano ba ako mabi-very good ng aking kabarkada? Paano ba ako mabi-very good ng kung sino-sinong tao? No, mga kapatid, ang dapat maka-very good sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Why? Sapagkat tayo ay templo ng Banal na Espiritu. Amen? Oho, templo tayo. Sabihin nyo nga sa inyong sarili, ako ay templo ng Diyos. Sabihin nga natin, ako ay templo ng Diyos. Amen? Templo po tayo. Kaya po, kinakailangan pong masumpungan tayo sa ganong maturidad ng buhay. Dahil doon po lamang natin maiingatan at iingatan ang ating buhay sapagkat sinasabi nating templo ako ng banal na Espiritu. Sa huli po,
nabanggit po natin ang ilang mga bagay na kung saan po ay dapat maging matured tayo. Una po, dapat tayo maging matured sa atin pong asal. Ano ho? Dapat po tayo maging matured. Pangalawa, sa ating spiritual na buhay. Dapat tayong maging matured. Pangatlo, sa gawain ng Panginoon. Pangapat po, dapat tayong maging matured sa pagbibigay protection ng ating sarili. So, ang sabi ng verse 17, huwag natin itong sisirain. Ano ho? Verse 17. Verse 18, huwag natin itong gagawitin sa pagdaraya in deceitfulness. Sa verse 19, ay hindi natin ito gagamitin sa kamangmangan. Yan po ang sabi ng talata. Now, sa huli po, kinakailangan po ang ating desisyon. Kinakailangan po ang ating desisyon. Ang sabi po ng Colossians chapter 2, verse 6, naririto po. Ang sabi ron, as ye have therefore received Christ Jesus. Kung paano nyo tinanggap ang Panginoong Jesus, so walk ye in Him. Yan po ang sabi. Yan po ang challenge sa atin mga kapatid. Kung paano natin tinanggap ang Panginoon, ay magsilakad tayong gayon sa Kanya. Romans chapter 13, 11 to 14. Ang sabi ron, ang gabi ay totoong malalim na. Tayo ngay magsigising sa ating pagkakatulog. Well, I hope spiritual ang application po niyan, na minsan pinababayaan natin ang bagay na ito, ang challenge sa atin, tayo ay gumising. Naabutin po natin yung maturity ng ating pananampalataya. At tayo po ay makitang kagamit-gamit sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang sabi ng Romans 13. Doon po sa Hebrews chapter 5, verse 12. Wag na lang pong gatas ng gatas ang ating kakainin. Ang sabi ron, dapat na kayong maging mga guro. At ang sabi sa 6:1, ating iwanan na yung dating simulaing aral. Ibig sabihin, yung childishness natin sa ating buhay, iwan na po natin. At atin pong tahakin yung sinasabing maturity ng ating buhay Kristiyano. Amen? Amen po? At alam po ninyo, mangyayari ang bagay nito. Una, kung tayo po'y tunay na Kristiyano, kung si Kristo po ay nasa sa atin ang puso, kung tayo ligtas na. Pangalawa, kung sasabihin natin, yes Lord, nais ko po na maabot ang maturity sa aking buhay. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa isang paksa na aming tinatalakay sa buwang ito. Lord, tulungan mo po kami sa aming mga pag-aaral na sinisimula na po naming gawin. At tulungan mo po, Panginoon, kami na sana nga po, O Diyos, ang maturity ay maging programa, naisin ng aming buhay. Na huwag kaming manatiling isang bata or isang karnal na Kristiyano. Sa halip ay masumpungan kami sangayon sa iyong kalooban. Aming Panginoon, kayo po ang nakakakita sa bawat isa sa amin. Kita mo ang kalagayan ng aming mga puso. Kita mo ang ginugusto namin. Lord, alaman mo, minsan ito'y hindi ayos. Lord, baguhin mo po kami. Alisin mo po sa amin yung karnalidad. At ilagay mo po sa amin, Panginoon, ang espiritualidad sa aming buhay. O aming Panginoon, tangi po lamang sa buhay na kami ay spiritual, matured sa aming pong pananampalataya, magiging kapakipakinabang kami. Tulungan mo po, Panginoon, kami sa umagang ito. Sana nga, Panginoon, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata. Mga kapatid, nag-aaral tayo about Christian maturity.
Kita mo ang iyong kalagayan sa Panginoon. Hindi kalooban ng Panginoon na nanatili kang isang baby in the Lord, immature in the Lord. Ang Panginoon ay mayroong plano sa atin, maturity ng ating buhay. Ngayong umaga, meron ka bang ilalapit sa Diyos? Lord, salamat po sa iyong pagpapalaala sa akin, sa iyong pagtuturo sa akin. Salamat po, Panginoon. At naririto po ako, at I am willing, Lord, sa iyong mga kalooban. Tulungan mo po. Meron bang ganyan ang panalangin? Diyan sa taas, maaari kayong lumapit dito sa aisle, sa inyong harapan, and you can kneel down and pray to the Lord, talk with the Lord about Christian maturity, about yourself, about your condition in the Lord. This is your time. Dito sa auditorium, maaari kayong lumapit dito sa unahan. Kung meron kung kayo talagang seryoso sa inyong buhay spiritual, Lord God, help me. I know my spiritual life. Ako po talaga, Panginoon, na hindi tunay na matured sa inyo. But Lord, I know, ito po'y pangangailangan ng buhay ko. At narito po ako, Panginoon Diyos. Yes, meron pa po ba? Sa mga magulang, sa mga anak, meron ba ganyan panalangin? Salamat po sa mga nasa unahan. Meron pa po ba? Meron pa nalalapit sa unahan, or you want to stay in your place and pray to God? Nakita niyo ang inyong sarili. Lord, I know my condition. My spiritual life is not really good, but Lord, I recognize my condition before you. I pray, help me, Lord. Meron pa po ba? Meron pa. Sa mga kaibigan, napakahirap gawin ang Christian maturity. Hindi ka magkakaroon ng Christian maturity unless ikaw ay tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, si Kristo Jesus ay tinanggap mo na bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Ito ang kinakailangan mo. Meron po ba ngayong umaga? I want to receive the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. I want to be saved. Meron po ba? May I see your hands? May I see your hands? Panginoon namin Diyos, salamat po sa iyo. Salamat po, Panginoon, na kami po ay nag-aral. Ito po yung aming first Sunday. At amin po kayong pinapasalamatan sa pagbubukas mo sa amin ng inyong salita. Salamat po sa inyong paalaala, sa inyong turo. Lord, nawa nga po, tulungan mo po kami. Narito ang inyong mga anak nasa unahan, ay mayroon po mga panalangin kanilang ginagawa. Ipagkaloob mo po, Panginoong Diyos, ang kanilang naising ito para sa inyo. Silang mga nasa upuan, I know, Lord, mayroon din pong mga nananalangin. Pagkaloob mo po ang inyong biyaya, ang inyong kalakasan. At tulungan mo po, Panginoon, ang iglesyang ito, na kami nga po, Panginoong Diyos, ay makarating sa spiritual stability ng aming buhay. At aming Panginoon, purihin po kayo ngayong umaga. Pinibigay po namin sa inyo ang pagpupuri at pagpapasalamat. Ito po ay aming hinihingi sa dakilang pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen at amen.